So nagbigay po ng reaksyon ang dating Pangulo natin, ang ating minamahal na dating President Duterte, dito sa pangawap ni Papshi na 20 pesos na kilo ng bigas. Actually, nakahanap ako ng video. Okay, sana okay yung audio. Pero meron ako ditong nakalkal. Alam niyo naman, magaling mangalkal ang Prinsipe Isa. Nangangalkal. Scavenger? Hindi naman. Where the heck? Oh, may panibagong topic mga ate at kuya. Nakakalurke. Huh? Okay, andali Just me, you got up one. Anyway. Eto. Yan yung, excuse me, yung picture na yan. Yan. From Pilipinas Today. Medyo shady po itong Pilipinas Today. May kita naman po sa pinakataas. Ayan. Opinion ko lang kung sino ang Pilipinas Today. Pilipinas Today Batangas po kasi ito. Ayan, nakikita nyo yung highlighted part na yan. Highlight ko. Pilipinas Today Batangas. So, I would assume itong Pilipinas Today is one of the pages. Malaking page to Ayan halos ilan? Halos 400,000, halos umaabot na rin ng kalahating milyon ang followers ng Pilipinas Today. So I feel like this is just one of the pages na ang kanyang creator ay from Batangas, okay? Pero para kanino yung Pilipinas Today? Sino yung sinusuportahan? Mamaya natin sagutin. Pero dito nga po sa post nila, at medyo trending po ito, ayan, posible nga ba ang 20 pesos per kilo na bigas? Sabi. Ito kasi yung sinabi ni Papshi noong March nitong taon. 'Di ba? Yan, sabi niya. Nasa 25 na lang tayo. Ibig sabihin daw, yung kilo ng bigas meron ng bigas na nabibili sa market na 25 pesos per kilo nung March. Never pa ako nakabili ng below 40 pesos na bigas, mga ate at kuya. Kahit nung panahon ni Pangulong Duterte. At least yung mga nabibili kong bigas noon nasa 40 na 43. Oh, yeah, right? Even yata yung bago magmahal yung presyo ng bigas nasa, kahit nitong mga, yung sinasabi niyang yan, kahit earlier this year, nasa mga 43, 45 ang binibili kong bigas. Kasi yun yung medyo malambot, 'di ba? Hindi siya dry na bigas pag kanin pag naluto, ganyan. Hindi siya masakit sa lalamunan. Yung iba naman ang preference nila yung hindi nagdidikit-dikit. Ako kasi mas preferred ko yung bigas na yung parang may kaunting malagkit, right? Gusto ko yon. Parang feeling ko mamahaling bigas kasi malambot, ganoon. So mga nasa 43 yon binibili ko. Kailan ba nagsimula magmahal ang bigas? I think nung July July, August, itong nakaraang buwan lang. Pero may mga dinadaldal na si Papshi at iniyayabang na may 25 kilo daw na bigas noong March 16. Kaya malapit na. Kaunti na lang maibababa na natin yan, sabi niya, di ba? And even nung kampanyahan, pinapangako talaga ni Papshi yung 20 pesos na kilo ng bigas. Sipin nyo kung 20 pesos per kilo nga naman ng bigas, ang laking alwan sa Pinoy. Right? Sabi nga po, ang ating sweldo hindi dapat napupunta halos lahat sa ating basic commodities. Hindi dapat, ang sweldo dito sa Pilipinas, hindi dapat lahat napupunta sa pagkain, sa mga bills. Dapat maliit na porsyento lang ng sweldo natin ang, 'di ba, ang doon napapapunta ang gastos. Dapat malaki pa rin, dapat malaking chunk ng ating sweldo buwan-buwan or kinikita buwan-buwan, either sa sweldo or sa negosyo, kung entrepreneur man kayo dito sa Pilipinas. Dapat malaking chunk ng kinikita na yan buwan-buwan ay napupunta sa savings. And then bahala ka na kung isi-save mo yun, i-invest mo yun. Pero yung mga basic goods, basic commodities, basic na pangangailangan, hindi dapat lahat napupunta doon. Ganyan nga po kababa ang sweldo ng kinakapos nga di ba? Nung nag-post ako nung nakaraan, nagrereklamo yung kausap ng sinakyan kong jeep na sabi ng pasaherong kausap ng driver yung driver ng jeep na sinasakyan ko, sabi niya, kami nga po kuya na mag-asawa, tulong na kami sa paghahanap buhay, kinakapos pa rin kami. Pareho, tatay at nanay naghahanap buhay. Dito sa Pilipinas ang sitwasyon din, kung sino ang panganay nagsasakripisyo pa, which I can attest to it. Ako po nagsakripisyo din ako para sa kapatid ko.
Dalawa na nga lang kami mga ate at kuya eh. Hindi ko tinuloy ang pag-aaral ko para suportahan, para tumulong din sa pag-aaral ng nakababata kong kapatid. Di ba ganyan ang kultura sa atin? Minsan nagsasakripisyo ang mga panganay para sa mga susunod na kapatid. Nagpapaubaya ang panganay. Depende sa pamilya nyo, pero naririnig ko po, mostly ganyan. Ang panganay hindi magtatapos ng pag-aaral para, siya kasi yung, di ba, siya yung mauunang magkaroon ng, kumbaga, makatungtong ng legal age para magtrabaho eh. Pagpatak ng 18 ng panganay, minsan wala pang 18, nag-a-apply na. Hindi na nagtutuloy, makagraduate na lang ng high school, okay na. Ganun yun, di ba? Comment nyo nga sa comment section kung ganyan nga rin ang mga kakilala nyo or kayo. Magi-give way para sa kapatid kasi nga hindi kaya ng magulang papag-aralin lahat. Miski yung mga panganay or mga nauunang anak ang, 'di ba, maghahanap buhay na rin para makatulong din sa magulang at kapatid. Kaya ako, late na rin ako naka-graduate. 2021 na ako nakatapos eh. Kasi ganyan 'yun. Kailangan na nating magkumahog na maghanap buhay kasi may mga dependents sa atin. Parang nakaatang yan sa responsibilidad ng panganay ang, 'di ba, ang tumulong sa magulang at kapatid. Now, ito ba panganay? Bunso nga pala yan. Kaya what can you expect? Right? Sorry sa mga bunso diyan, pero may mga bunso naman po talaga na may, 'di ba, may sense of responsibility, pero maraming bunso ang spoiled, right? Maraming bunso ang spoiled. Nasa sariling initiative mo na lang yan. Nasa sariling courage mo na lang yan or whatever. Nasa pagkukusa mo na lang yan bilang bunso kung ikaw ay magiging, 'di ba, palaasa sa iyong mga nakakatandang kapatid at sa iyong magulang. Ayan. Konti na lang daw. Wala pa ako nakitang 25 na bigas nung Marso nung nakaraang first quarter ng taong ito. Sabi ni Pangulong Duterte, dreaming ka dyan. Nangangarap ka lang. Masyadong mababa rin yan. It's not a realistic value. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ni Pangulong Duterte, reply niya kay Papshi. Siguro, napipikon na rin si Pangulong Duterte. Hindi lang niya masabi na ano ba yung mga... Kasi itong reaction ni Pangulong Duterte, nandito nga po sa video at baka, well, maybe we can check, panoorin natin. Reaction niya to sa sa price ceiling, 'di ba? Yan nga, ang daming yamot ngayon ng mga maliliit na nagtitinda ng bigas. Na yung price ceiling ang totoong na ang totoong napipilayan diyan yung mga maliliit na nagtitinda, yung mga retailers. Pero yung wholesalers, mga smugglers, hoarders, mga traders, hindi nila iindahin tong price ceiling. Saka nakakita may post, hanapin ko ba? Sige, hanapin ko ha. Pero panoorin muna natin yung video. Yung post na 48 nila binili yung bigas pero pinapabenta sa kanila ng gobyerno ng 45. Di nagpalugi na nga lang ang mga nagtitinda ng bigas sa palengke. 48 ng puhunan nila, bibenta nila ng 45. Anong gagawin? Di tigi 1 kilo lang ang pagbebenta. Ang hirap nun bibili ka doon ng 45 na bigas, 1 kilo lang ang bibilin mo. Babalik ka na naman ulit? 1 kilo lang per buyer? Ang hassle. Panoorin natin to. Sandali, nasa ng audio mga ate at kuya? Si Chacha ha? Kada kilo ng bigas. Gitang dating Hold on. hindi naman kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng maibaba sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Gitang dating Pangulo para itong isang panaginip ng gising. Posible pa nga raw pumalo sa 90 pesos ang kada kilo ng bigas kung isasalang-alang ang galaw ng supply at demand sa pandaigdigang merkado. Dapat daw tanggapin ng mga Pilipino ang katotohanang walang paraan para maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Lalo tumataas din anya ang presyo ng pataba at iba pang farm inputs. Dagdag pa ng dating Pangulong Duterte, nililimitahan na rin ng rice-producing countries ang pag-export ng bigas para hindi sila magkulang sa supply. At DJ Chacha. Okay, naku, baka makapiright tayo mga ate at kuya. Sana walang copyright. Pinklawan. Chacha, Pinklawan. Hello sa mga campings dyan. Mabuti pa sa Pangulong Duterte, mukhang alam ang, 'di ba? Alam ang economics 101. The basics of economics. Ayan nga po yung mga law of supply and demand, blah blah blah. Ganyan, scarcity at kung ano-ano pa, cost benefit, kung ano pa man.
Ang dami kasi mga basic na pinag-aaralan sa subject na economics. Salamat na lang at bago ako gumraduate, ang economics ay nasa third year namin. So medyo nananariwa pa sa isip ko yung ganyan, yung mga 'di ba, yung kaalaman about sa ekonomiya. Ito namang si Papshi, parang wow. Nangangako ka sa Pilipinas na sa mga Pilipino na ibibigay mo ang 20 pesos na bigas. Tapos ngayon nagmamahal. Yan yung nakakapagtaka mga ate at kuya. Hindi niya na-handle. Mamaya ko na lang discuss yung Bobong Marcos kung saan ang galing yan, ha. Dali. Where was I? Hinahawakan niya yung Department of Agriculture, tapos ngayon nagkakanda hetot-hetot ang Department of Agriculture. How ironic na siya, di ba? Na siya yung secretary ng Department of Agriculture at wala siyang mahanap na, sabi niya, na alam ang siyensya ng agrikultura. No? Wala nga siyang ina-appoint. Oh. At nangako siya, pag pumalpak daw siya, sumablay daw siya sa kanyang mga ginagawa, magre-resign daw siya as Secretary of Agriculture. Sinabi niya yan noong may nakasagutan siyang gobernadora ba yon or mayor dyan sa may Pampanga. Kapag hindi namin alam ang ginagawa namin tungkol sa dredging, tsaka yung ano ba yon, yung gagawa ng malalim na hukay nga dyan sa Pampanga, di ba? Yung may nakasagutan siyang babaeng mayor doon. Mayor ba yun o governor? I think that was just a mayor. She was just a mayor. Or she was a mayor. Doon yung sinabi yon, kapag hindi namin alam ang aming ginagawa, medyo may kahanginan si Papshi, mga ate at kuya. May hangin. So kung may hangin, lutang, sabaw, hindi alam ginagawa, delusional, nangangarap ka daw ng gising. PBBM, sabi ni Pangulong Duterte. At tingnan nyo kung paano magbanggaan yung mga sinasabi niya, nagsusuntukan, sabi nga. Statements nito, nagsusuntukan parang pagsuntok sa kanya ng asawa niya on their way to New York. Ay, may nangyari bang ganon? Comment nyo nga sa comment section kung may nangyaring ganon. Di ba, bukod sa pangako niyang 20 pesos na kilo ng bigas na hindi naman nangyayari, nag-25 daw nung March, wala naman ako nakitang 25, di sana bumili ako. And for sure, hindi rin pala ako bibili. Anong lasa nun? Di baka mamaya, durug-durug na kanin yun. Right? Baka mamaya, NFA yun, mabantot. So, eto daw yung statement kasi ni Papshi nitong July. Yung kanyang SONA. Bilang na ang mga araw ng mga hoarders, smugglers at hoarders na yan. Sabi niya noong July 24, kanyang SONA. Ngayon, September 4, July 24, August 24, Diyos ko, like 1 month and 11 days ang nakakalipas. Sinabi ni Papshi, hindi namin makita ang magagandang dahilan. Parang mabulaklak ang dila ni Papshi, no? Mapalabok siyang magsalita, hindi lang mabulaklak. Hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito na lumalagpas ng 50 ang bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ayun naman pala eh. May smuggler, may hoarder, meron tayong batas na economic sabotage. Dapat nanginginig na sa takot ang mga smugglers at hoarders. Pinalakpakan ka ng husto ng taong bayan nung sinabi mong bilang ay a month and 11 days, a month and 2 weeks after, ang dahilan daw ay mga alam naman na pala niyang yun ang dahilan. Pagkatapos ng pinagbabantaan mo na nga ang smugglers at hoarders, may mga nakita nga kayo naka-hoard na bigas dyan sa Bulacan eh. Bulacan pa lang yun. Hindi nyo pa nakikita yung mga naka-hoard na bigas ng lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. For sure, bawat probinsya merong nag-hoard niyan. Baka nga kahit maliliit na tindahan ng bigas, nag-hoard ng bigas eh. Hindi lang yung mga nagsusupply sa kanila, pwedeng sila rin. Nag-aabang din ng mga yan, may mga loko-loko rin lahat ng nagtitinda ng ganyan, ng bigas, kahit asukal, lahat sila may mental. Di ba sabi mo, Papshi, legal naman sa negosyo ang pag-hoard coming from your mouth? Or normal, if not legal, of course it's illegal.
But it's normal. Sabi mo, normal naman ang hoarding sa negosyo. Naiintindihan mo yan. So, ibig sabihin, lahat ng negosyante, mapaliit, mapamalaki, malaking negosyante, nag-hoard. Dahil sila ang magbe-benefit, tago nila, papalalabas niya ako, may tindahan ako kunwari, may sari-sari store ako, may bibili sa akin. Ay, wala kaming bigas, pero wag ka, may sako-sakong bigas sa bodega ko. Ay, wala kaming bigas, balik na lang bukas. Ay, kailangan na namin, baka may natitira pa. Ay, meron ako sa aking, yung pang personal na konsumo namin. Ay, kaya lang 60. Naranasan ko yan mga ate at kuya. 2 weeks ago, yung binibilhan kong tindahan, ganun ang sinabi. Wala kaming bigas eh. Pero meron kami dito, personal consumption namin. Okay lang ba sa'yo? 63? Punyeta, 63. Gawin mo ng 69. Punyemas. May batas naman laban 69, ba't ko nabanggit yun? May batas naman laban sa mga hoarders, smugglers, yan yung economic sabotage. May batas para sa mga sindikato na yan. Tapos hindi ini-implement. Ay, sino ba nag-i-implement ng batas na ginagawa ng mga legislators natin? Di ba si Papshi? At ang mga taong under sa kanya, kapulisan, kasundaluhan. Nasaan ang pinakulong? Kaladkarin nyo, iparada nyo, ipakita nyo para hindi pa marisan. Mga ladkad kayo ng mayamang negosyante, hoarders, smuggler, mga ladkad kayo sa kalsada. Sabitan nyo ng placard, tama ba? Mag-agree ba kayo? Sabitan nyo ng placard, ako ay hoarder, hindi ako dapat pamarisan. Ewan ko na lang kung may gumaya pa. Kulong habang buhay, walang piyansa. Ang economic sabotage, may naipakulong na ba? Nasaan ang pangil ng tigre ng norte? Hindi ko alam kung nasaan. Baka nabali na kakasapok ng Bataluman. Nagtatanong lang naman. I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.